What if may hiwaga ang blood bracelet na suot mo? Anong gagawin mo? Bago tayo magsimula, binabalaan ko na kayo na huwag niyong gagayahin ang orasyon na to. At kung matatakotin ka, skip mo na din to. Ako nga pala si Sheila May Fermalino, grade 12 student, taga Dumalag, Capiz. Mahilig ka din ba sa blood bracelet tulad ko? Madami kasing nagsusuot nito ngayon. Pero alam mo ba na hindi ito basta-basta bracelet lang? Hindi lahat ay gawa sa plastic. Ang totoong blood bracelet ay gawa sa totoong dugo. Nabibili ito sa isang lugar sa Capiz pero di ko nasasabihin kung saan. Nagpabili ako kay mama ng 3 piraso. Pero hindi ko to sinuot dahil may gagawin akong ritual na kailangan ng blood bracelets. Ang orasyon daw na ito ay kayang magtawag ng espiritu. Binalaan ako ni Danica at Kate tungkol dito at binabalaan ko din kayo na huwag niyong gagawin to. Meron akong boyfriend, si Zyrel. Pumanaw siya nung nakaraang buwan. Gusto ko siyang kalimutan pero hindi ko magawa. Gusto ko siyang makita one last time. At sa pamamagitan ng ritual na to, lalabas ang blood ghost ng minamahal mo. Napanood ko to sa dark web at maraming videos na magpapakita ng mga gumawa nito. Kaya ko to gagawin ay dahil gusto ko siyang makita at walang makakapigil sa akin. Nag-antay ako ng 3 AM ng madaling araw para simulan ng ritual. Suot naming 3 nila Danica at Kate ang mga blood bracelets namin. Nakapaikot kami sa isang kandila. Matapos ang ilang minutong katahimikan ay kinagat ni Danica ang daliri ko. Kailangan kasi ng patak ng dugo sa kandila. Masakit pero tiniis ko. Tumulo na ang dugo at tinapat ko sa nakasinding kandila. At binigkas na namin ang orasyon para sa blood ghost. Sanguis phantasma te hac nocte vocamus, et quem amo quem ad vitam ne vocas invocamus. Paulit-ulit namin tong dinasal sa wikang Latin. Pero walang nangyayari. 15 minutes na namin itong binibigkas pero wala pa rin. Kaya tumigil na kami. Mukhang peke naman ang orasyon kaya nagpasya na kaming umuwi. Pero nang papatayin na ni Danica ang kandila, biglang lumabas sa lupa ang blood ghost. Balot ang multo sa dugo. Pero parang hindi lang siya basta-basta na multo. Isa siyang demonyo. Hinila niya si Danica pababa sa ilalim ng lupa habang bumubulwak ang lawa ng dugo. Hindi kaya si Zyrel na to? Kaya sumigaw ako, Zyrel, Zyrel, ikaw ba yan? Ngumiti ang demonyo sa akin at hinabol ako. Tumakbo ko palabas ng bahay namin. Nasa likod ko naman si Kate. Sabi ko kay Kate, hindi yan si Zyrel. Tanggalin na natin ang blood bracelet para mawala siya. Pero bago pa matanggal ni Kate ang bracelet niya, hinila na rin siya ng demonyo at nilamon ng lupa. Natanggal ko na ang bracelet ko at hindi na muling nagpakita ang blood ghost. Pagkatapos nun, hindi na ako ulit nagsuot ng blood bracelet o naniniwala sa kung anumang makita ko sa internet, lalo na sa dark web. Kaya kung ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga orasyon na yan at baka blood ghost din ang makita nyo.